Pamilya Diskaya naging bilyonaryo sa DPWH. Nakapundar ng 40 plus na high-end cars. Ito sa baba, parang personal use lang namin, nasa 40. Mga 40 plus. Ano yung naging gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nag-DPWH kami. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. Mula sa pagiging pribadong negosyante hanggang sa pagpasok sa malalaking kontrata ng pamahalaan, sumikat ang pangalan ng Diskaya family bilang isa sa pinakamayayamang pamilyang konektado sa sektor ng konstruksyon. At kamakailan lamang ay naging trending at pinag-uusapan sa social media ang ipinagyabang ng Pasig City Mayoral candidate Sara Diskaya na kanyang mga high-end na sasakyan, mahigit 40 lang naman ng mga high-end cars. Ang kanyang ibinida sa naging vlog ni Julius Babaw. Si Sara Diskaya ang owner ng isang contractor company na Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation at St. Timothy Construction Corporation. Napawaw ang mga netizens sa ipinagyabang at ipinida ni Sara ng mga high-end cars. Napatanong tuloy ang mga netizens kung saan kinuha ni Diskaya ang pambili ng mga high-end cars na pagmamay-ari niya. Dito ay isiniwalat ni Diskaya na yumaman sila noong pumasok sila sa Department of Public Works and Highways DPWH. Matatandaan na kamakailan lang ay naglabas si President Bongbong Marcos Jr. ng listahan ng top 15 contractors para sa flood control projects ng gobyerno. At dalawang kumpanya dito ay pagmamayari at kontrolado ng pamilya Diskaya. Ang mga kumpanyang inuugnay sa kanila gaya ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation at St. Timothy Construction Corporation na nakakuha ng malalaking flood control projects ng Department of Public Works and Highways. Naitalang may proyekto na tinatayang aabot sa higit 7 bilyon pesos, habang ang Alpha and Omega at iba pang kaalyadong kumpanya ay nakatanggap din ang magkakasunod na kontrata na tumatakbo sa daan-daang milyon hanggang bilyong piso ang kabuuan. Sa mga public contract documents ng Department of Public Works and Highways, malinaw na makikita ang sunod-sunod na Notice of Award at Contract of Agreement na pinirmahan ng mga opisyal ng ahensya, kasama ang mga kinatawan ng mga kumpanyang ito. Nakalista ang mga flood control works, riverbank protections, at drainage projects sa iba't ibang probinsya at lungsod, na may mga halaga mula sa 40 million pesos hanggang higit 100 million pesos bawat kontrata. Bagamat hiwa-hiwalay ang mga proyekto, kapag pinagsama ay aabot sa multi-billion pesos na kontrata na umikot sa iisang grupo ng mga kontraktor. Ang mag-asawang Sara Diskaya at Pacifico Curly Diskaya Lai ang itinuturong na sa likod ng mga kumpanyang ito. Kilala si Sara bilang General Manager ng isa sa mga nasabing kumpanya batay sa corporate papers at ilang Department of Public Works and Highways documents. Sa labas ng konstruksyon, nakilala rin sila dahil sa kanilang marangyang pamumuhay, sa ilang panayam at online features, ipinakita ang kanilang koleksyon ng luxury cars na umabot umano sa 40 units. Kabilang ang mga high-end na European brands, ang imahin ito ng labis na yaman ay nagpatibay sa pananaw na kabilang sila sa bagong uri ng mga negosyanteng biglang yumaman sa ilalim ng malalaking kontrata ng pamahalaan. Hindi lang negosyo ang pinasok ng Diskaya family. Nitong 2025, tumakbo si Sara Diskaya laban kay Vico Soto para sa pagkaalkalde ng Pasig. Bagamat hindi nagtagumpay, lumutang ang kanilang pangalan sa lokal na politika, kasabay ng masusing pagbabantay ng publiko sa pinagmula ng kanilang yaman. Ngayon, nasa gitna sila ng mas malaking kontrobersya matapos silang pangalanan sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y irregularidad sa pamamahagi ng flood control projects. Sa unang pagdinig noong August 19, 2025, no-show ang mag-asawang Diskaya sa kabila ng imbitasyon ng komite, dahilan para aprobahan ang pag-isyo ng subpoena laban sa kanila. Ang hindi pagdalo ay lalong nagdulot ng suspetsa sa publiko kung paanong ilang piling kontraktor lamang ang nakasalo ng napakalaking bahagi ng 100 billion pesos flood control budget ng pamahalaan.